Bilang isang OFW or isang empleyado, ito lang talaga yung nare-realize ko alam mo yung patapos na yung kontrata mo, tapos expected ka ng umuwi, pero nag-aalangan kang umuwi dahil sa wala kang ipon. Dahil buwan-buwan mong nauubos lahat ng buong sahod mo, halos walang natitira, wala kang maipon. Ngayon, nagdadalawang isip ka. Gusto mo nang umuwi. Yung katawan mo, yung kaluluwa mo, gustong-gusto na talagang umuwi dahil sobrang pagod, sobrang stress, toxic na yung environment sa trabaho mo. Pero wala kang choice. Kailangan mo pa rin mag-renew ulit ng panibagong kontrata sa same na sitwasyon, sa same na environment na meron ka. Dahil sa iniisip mo, wala kang ipon. Paano yung mga umaasa sa'yo? Lalo na sa mga OFW, na maraming pamilyang umaasa, magulang, mga kapatid, mga anak, asawa. Paano na lang, di ba? Kung wala kang ipon. Kaya ito lang talaga yung na-realize ko, hindi mo talaga masabi yung panahon. Like for example, worst thing talaga na hindi ka na-renew. Hindi ka ni-renew ng company mo. Ngayon, patapos na yung kontrata mo. Wala kang ipon. Paano ka na lang? Paano yung pamilya mo? Alam mo, ito talaga yung na-realize ko. Kailangan talaga mag-set talaga tayo ng amount. Mag-set talaga tayo ng goal na itong amount na to para talaga to sa ipon. Kahit anong mangyari sa buwan-buwan, hindi magagalaw yung ipon. Para lang talaga yun sa ipon, para sa future. Kasi ang hirap nun, alam mo yung walang-wala ka. Tapos kahit man lang piso, kahit 1 real ka man lang wala kang mapagkunan. Nahihiya ka namang manghingi sa iba or hindi sa manghingi, nahihiya kang manghiram sa iba o humingi ng tulong sa iba kasi alam nila OFW ka eh. 'Di ba? Ang expected sa Pinas pag OFW, mayaman. Hello, hindi po kami mayaman, Diyos ko. Mayaman lang po kami sa resibo. Yun, totoo yan. Pero mayaman, no, Diyos ko. Kung kami lang ay mayaman, fly, going home. Diba? Diyos ko, pero hindi po totoo yun. Ang daming nagsasabi ng ganyan. OFW mayaman, nasa ibang bansa ka mayaman. Hello? Kung kami mayaman, hindi po kami magpakaalila dito. Matagal na po kaming umuwi ng Pinas. Kung wala ka ng trabaho, wala ka ng income, wala nang pumapasok na pera. So kung hindi ka nag-ipon, hindi ka kumbaga nag-isip ng future, kumbaga yung daily routine lang talaga, monthly routine na pagtanggap ng sahod, may bayaran na babayaran, may padala sa Pinas, may gastusin dito. Kumbaga, pagkatanggap mo ng sahod, lahat agad ubos. Yung ganun lang yung routine. Tapos hindi mo namamalayan na bigla ka palang nawala ng trabaho, nang hindi mo alam. Diyos ko, ang hirap pala nun. Ang hirap-hirap nun. Kaya talaga ito lang talaga yung na-realize ko, kailangan talagang 100% na kailangan talagang mag-ipon. Kasi kung wala kang ipon, tapos biglang nawalan ka ng trabaho, ang hirap nun. Kasi nawalan ka ng trabaho, wala kang income, walang pumapasok na pera. Pero yung gastusin, tuloy-tuloy. Bayaran ng bahay, kuryente, grocery. Diyos ko, di ba? Ang hirap nun. Kaya, dapat pala talaga, hindi lang talaga dapat, kailangan talagang mag-ipon. As in, kailangan talagang mag-ipon. Lalo na sa ating mga OFW, yun talaga yung the best way habang nandito tayo sa ibang bansa, mag-ipon. Kasi hindi natin mamamalayan ang panahon na bigla na lang, alam mo yung hindi mo expected na, okay, tapos ng kontrata, alam mo yung bigla na lang na hindi ka na mare-renew, yung mga ganun, or biglang, basta may something na alam mo yun, dapat talaga na mag-ipon. Kumbaga, tulungan sa buong pamilya, mga pamilyang nasa Pinas, dapat na hindi sa OFW lang nakasalalay. Na kung halimbawa, yung OFW nawala ng trabaho, paano naman yung pamilya sa Pinas? Magugutom din. So, stress na stress si OFW ngayon. Paano kaya ito? Hindi lang sa OFW, kahit sa mga empleyado sa Pinas, lalo na sa mga breadwinner, yun, ang hirap nun. Stress ka na nga kasi nawalan ka ng trabaho. Stress ka pa kasi ang daming umaasa sa'yo. Ang daming, kumbaga, sa'yo lang umaasa para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Diba ang hirap nun? So, please lang talaga sa ating lahat,
Hindi lang sa mga OFW, kundi sa mga empleyado. Hindi tayo yung ubos biyaya pagdating ng sahod, ubos biyaya agad. Please, wag ganun, kasi ang hirap. Ang hirap. Alam mo yung biglan ka mawalan ng trabaho, wala ka ng... Dumaan din kami sa ganun. Dito pa yun ha, sa abroad. Nung nagsisimula kami ng aking asawa. As in, dumaan kami sa... Alam mo yung kinakalkal ko yung mga bagbag kong maliliit. Naghahanap ng kahit man lang may 1 real na mahanap, pambili na lang ng gulay. Para kahit anong ingredients na available sa bahay, yun na lang yung ipaghalo-halo para makaluto, makakain lang. Kasi as in, walang-wala talaga. Ang hirap ng ganung pakiramdam. Kaya alam mo yung takot akong bumalik sa ganun. Kasi ang hirap ng ganung buhay. Ang hirap ng ganung sitwasyon. Alam mo yun? May gusto kang kainin. Pinipigilan mo yung sarili mo dahil wala kang pera. May naghihintay, kumbaga may nagme-message sa'yo na wala na kaming ganito, padala ka. Hindi mo masabi-sabi na ikaw din walang-wala na. Kasi ayaw mo din mabigyan sila ng stress. 'Di ba? Mostly sa mga OFW, yung mga natin, kung anong problema ang meron tayo dito sa ibang bansa, kinikip-kip na lang natin sa sarili natin kasi ayaw na nating mag-isip pa sila para sa atin. Sila pa yung mai-stress para sa atin. Kaya hanggat maaari, ayoko mag-share kung ano man ang problema na meron. Kaya ko siyang i-share later on na na-solve na. Or may solusyon na. Pero sabihin mo yung on the spot na ito yung sitwasyon, ganyan-ganyan. Hindi. Kasi ayoko silang mamoproblema. Kaya please po talaga sa ating mga OFW, sa mga empleyado na breadwinner, kailangan talaga tayo mag-umpisa sa sarili natin. Tayo ang mag-umpisang mag-ipon, mag-set ng goals, at kung pwede, kausapin ang family na ito lang ang kaya kong i-share sa inyo, ito lang ang kaya kong ibigay sa inyo dahil nag-iipon ako. Kumbaga, tulungan ba? Buong pamilya, tulungan. Para hindi mabigat. Pantay sa lahat. At saka, wag natin masyadong i-spoil yung pamilya natin na kulang-kulang na lang ikaw na talaga yung sumusubo sa kanila. Alam mo yun, hayaan mo rin silang maghanap buhay. Kumbaga, nandyan ka, kung talagang kailangan na kailangan nila. Pero alam mo yung lahat na lang sa'yo umaasa, as in lahat-lahat, wala man lang din silang hanap buhay na kanila. Ang hirap ng ganun. Paano naman ikaw sa sarili mo? May pangarap ka rin. May gusto ka rin bilhin sa sarili mo. Kumbaga, may mga plano ka rin, may mga goals ka rin gustong ma-achieve. Eh kung sa'yo lahat umaasa, paano mo ma-achieve yun? Like for example, gusto mong magkaroon ng sariling bahay at lupa. Paano mo magagawa yun? Eh buwan-buwan ubos biyaya. Huwag naman na puro na lang pangarap. No. Dapat talagang yung pangarap natin maging reality din. Pero kailangan lahat tulungan. Sabihin ang lahat, lalo na sa mga first timer na nag-OFW. Ito lang masasabi ko sa inyo, dyan pa lang kayo sa Pinas, kausapin nyo na talaga sila ng masinsinan. Kumbaga mag-deep talk talaga kayo ng buong pamilya mo. Para aware sila na ito ang gusto kong mangyari. Nandun ako sa ibang bansa, pero may goals ako, kaya ako ng ibang bansa dahil may plano ako. Para din naman yun sa lahat. Ganun. Kasi alam mo yung, okay, umalis ka lang, walang sabi, expected nila, magpapadala ka buwan-buwan. So, ikaw naman, okay, uto-uto, okay, padala lang ng padala. Alam mo, hindi mo namamalayan, natapos na yung kontrata mo, nga, as in, wala kang naipon. Ang hirap ng ganun. Alam mo, masakit yun. Yung buong 2 taon mong paghihirap, yung isang buong kontrata mo dito na paghihirap. Ngayon, pag uwi mo ng Pinas, walang nangyari. At higit sa lahat, wala ka pang ipon. Ang sakit nun, as in, sinasabi ko talaga, naranasan ko yan. Sobra. Parang, alam mo yung, dito kayod kalabaw ka, lahat ng mura, lahat ng gutom, puyat, naranasan mo na. Tapos, pag uwi mo ng Pilipinas, yung expected mo, okay, nagpapadala ako kasi sabi itong gawin. Ang ending, walang nangyari. Sinasabi ko talaga, Diyos ko. Mapapaiyak ka talaga ng hagulhul. Na sobrang mapapasigaw ka na bakit? Diba? Bakit? Hanggang ganun ka na lang. Kaya dapat, ikaw na first timer na OFW, nako po, follow mo ang sinasabi ko. Kailangan mo talagang mag-set ng goals para sa sarili mo. Hindi, magpapadala ka, yes. Hindi tayo madamot. Hindi, masamang madamot. Pero, yun lang yung kaya mong ibigay. Hindi yung buong sweldo mo na yung matira na lang sa'yo, food allowance.
Kung nandito ka sa Saudi, matira na lang sa'yo mga 300 riyal, 200 riyal. Lalo na yung mga nagtatrabaho sa bahay, mostly libre naman. Hindi naman din lahat. Pero may iba na libre sa bahay. So magtitira ka na lang ng konti. Iubusin mo na lahat. No. Kasi ang kawawa, ikaw. Pag umuwi ka ng Pinas, tapos na yung kontrata mo, expected mo umuwi ka dun, magpahinga. Paano ka makapagpahinga? Kung pagdating mo ng Pinas, ilang araw pa lang wala ka ng pera. Paano ka makakain? Paano makakain yung pamilya mo? Kaya please, please, please talaga mag-ipon. Ito lang talaga masasabi ko. Based sa sitwasyon ko, kasi, kumbaga, itong Saudi, pangalawang bansa ko na to. Naka 2.5 years ako sa Kuwait. And then dito ngayon, 7.5 years na ako. Ito lang na-realize ko. Kung ubos biyaya ka talaga, tapos pag uwi mo ng Pinas, walang-wala ka, tai ka. Honest yan, tai ka. Kaya dapat, ngayon pa lang, mag-ipon ka na. Kumbaga, advice ko sa mga baguhan, sa umpisa pa lang, mag-set ka na ng goals na mag-ipon. Huwag kang ubos biyaya. Kasi, kumbaga, saka mo pa ba ma-realize na ganun ang nangyari kung halimbawa, natapos mo na yung 2 kontrata, 3 kontrata, tapos wala namang nangyayari. Alam mo yung, nakatapos na lang ng 3 kontrata, hindi umuuwi. So, hindi mo alam sa Pinas kung anong nangyayari. Kasi, nandito kasi ibang bansa padala ka lang ng padala. Hindi mo alam na, ginagawa ba talaga yung project na sinasabi, na pinapagawa mo, na sinasabi nila na ito yung gagawin natin sa pera. Nangyayari ba talaga yun? Baka parang nagbulag-bulagan ka lang, nagpauto-uto ka lang na, okay, padala ng padala ng padala. Pero sila naman pala sa Pinas, walang nangyari. So, sinong kawawa? Ikaw. Kaya, hindi naman masama, hindi naman din lahat. Sa awa ng Diyos, hindi naman din lahat. Pero may iilan na talagang kesyo magulang, kesyo kapatid, hindi mo kapagkakatiwalaan. Minsan nga kahit asawa, matindi pa na ikaw na nagpapadala sa asawa mo, tapos nangabet, o diba? Isa rin yun. Pero ibang topic naman yun. Yun lang, magtira ka sa sarili mo. Always priority ang sarili. Magbigay sa pangangailangan lang talaga nila. At wag din gawin sila na yung para bang, pilay na kaya pa naman nilang magtrabaho, bakit sa'yo umaasa? Kaya pa naman nilang maghanap buhay, bakit ultimo na lang pagkain, ultimo bigas o kahit sa'yo pa iasa? Diba? Hayaan mo din silang magsustento ka lang sa kung anong kaya mong ibigay. Pero yung all out ka lahat na lang, sige, buwan-buwan, hingi, bigay ka lang din ang bigay, tapos ang ending, sinong kawawa? Ikaw. So, dapat talaga mag-ipon. Yan ang talaga masasabi ko, mag-ipon. Kasi, ang hirap, lalo na sa sitwasyon ngayon. Sobrang mahal lang lahat ng bilihin. Tapos, kanino ka manghiram kung ikaw na yung wala? Alam mo yun? Sila, anytime, pwedeng manghingi ng tulong sa'yo. Pwedeng manghiram sa'yo. Ikaw naman, okay, bigay. Kahit hindi mo nabayaran, okay lang. Pero pag ikaw na, tayo na, ang nangangailangan, pinakamahirap. Wala. Wala kang maasahan. Kahit na nga, alam mo yung kita naman nila, ramdam naman nila na nahihirapan ka. Pero kahit mag-volunteer lang na, kailangan mo ng tulong, sabihan mo lang ako, kailangan mo ng pera, kung may extra ako, pwede kong iano sa'yo. Hindi mo marinig yan. Promise. Siguro yung iba, pero mostly, hindi mo maririnig yan. Kaya, wais tayo sa sarili. Priority ang sarili. Kasi, hindi sa pagdadamot, hindi madamot. Masama namang magdamot, di ba? Pero, kung ibigay mo naman yung lahat-lahat ng kung anong meron ka, tapos ikaw naman wala na, yun yung pinakamahirap. Paano pag ikaw ang wala? Saan ka tatakbo? Di ba? Kaya, please, priority ang pag-iipon.